Awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa bayan, isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan, muling magtipon, awitan ng sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kailangan natin si Kristo sa buhay katulad ng pangangailangan ng sanga sa puno o halaman. Kung wala siya, wala rin tayong buhay. Kailangan natin siya upang ipagkasundo tayo sa Ama. Kailangan natin ang kanyang biyaya upang makagawa tayo ng kabutihan. Kailangan natin siya sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Kaya mga kapatid, sa simula ng ating pagdiriwang, aminin na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa sa Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan. Kawan mo kami. Kainasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin,
Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Kainaasan, papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan. Diyos Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang kanan at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Matapos magbagong loob si Saulo, napabilang siya sa mga mananampalataya ng Jerusalem sa tulong ni Bernabe. Magkagayon man, marami pa rin ang natakot at nagduda kay Saulo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad.
Subalit isinama siya na Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nila siyang patayin. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Celeria at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan ng buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay ng may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Pupurihin kita poon. Ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang mga handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong nagdarahop, aawit ng papuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad sa sagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ngaupapang lahat ang mga palaot niya mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig ay nilikhang mamamatay. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasamba't maglilingkod. Lahat ay mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita
kami natitipon. Makikilala ang pamayanang Kristiyano ng dahil sa pag-ibig. Ito ang tanging tanda na sila nga ay kaisa ng Diyos kay Kristo. Pagbasa mula Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo ay nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo'y usigin yon, sapagkat ang Diyos ay higit pa sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ng anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa na kalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay mananatili sa Diyos at mananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong pinagkaloob niya sa atin, ay malalaman nating mananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah. Siya'y sa atin lalagi, mamumungang malulhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga, upang lalong dumami ang bunga.
nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. At gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigin at ipagkaloob sa inyo na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Sabi ni Jesus, siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. No? At ang Ama ang tagapag-alaga. No? Iniisip ng Panginoon kung tayo ay tunay na kabahagi sa Kanya. No? Tayo ay hindi lang buhay, no? Kundi tayo din ay namumunga. Anong mga bunga ito? Tingnan natin doon sa unang pagbasa. Sa buhay ni San Pablo, nang makilala niya si Jesus sa kanyang buhay, no? Nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang paningin, no? Sa mga Kristiyano, kaya nga sinabi doon, natatakot ang mga Kristiyano sa Jerusalem sa kanya. Kasi kilalang kilala si San Pablo na siya ay taga-usig. Niya, and to the worst, pinapapatay ang mga Kristiyano. No? Kasi iniisip ni San Pablo, ang mga kulto ito, pampagulo. No? Kasi naniniwala siya sa mga sinasabi ng mga Pariseyo. No? Kasi siya din ay isang Pariseyo. No? Kaya, nung nagpakilala si Kristo sa kanya, no? Nung siya ay papunta sa Damascus, ano sinabi ni Jesus? No? Hindi sinabi ni Jesus, "Hoy, Saul, no? Bakit mo hinabol yung mga walang kamalay-malay? No? Bakit mo sila inuusig?" Hindi. Anong sinabi ni Jesus? Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay identified with Christ. Ang bawat isa sa atin ay kamukha ni Kristo. Ang bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya hindi natin dapat, no, i-chismis ang bawat isa. Huwag imarites, no? Or huwag, tawag nito, gawan ng masama ang ating kapwa dahil sila din ay kamukha ng Diyos, kabahagi ni Kristo. No? Kaya nga, nung nakilala ni San Pablo si Jesus, kasi sabi niya, bakit mo ako inuusig? Ang mga Kristiyanong inusig niya, ibig sabihin, ang mga Kristiyano is identified with Christ. Christian is Christ Himself. Ang mga Kristiyano ay si Kristo mismo. Kaya nga, kung talagang totoo na tayo ay mga Kristiyano, kabahagi ni Kristo, identified with Christ, sana nasa atin din ang katangian ng isang pagiging tunay na Kristiyano. Tama o tama? O ano bang katangian ng isang tunay na Kristiyano? Sige nga, mabait, syempre. O ano pa? Ano pang katangian ng isang Kristiyano? Magalang, mapagbigay. O magalang, no? O yung mga kabataan na hindi magalang, hindi kayo kay Kristo. Kanino kayo? Baka kay Kibuloy kayo. O baka kay F. Manalo kayo. Hindi kayo kay Kristo. No? Ang identity ng isang Kristiyano, tulad ni Kristo, merong mababang kalooban. Merong pag-ibig, hindi lang sa Diyos, kundi sa kanyang kapwa. Laging
bukas ang palad, hindi pakyaw, no? Lagi lang nakakiyong para lang sa kanya, no? Kahit na sobra-sobra na, hindi pa rin marunong magbigay, akin pa rin to, no? Ang tawag diyan, pakyaw, ha? Hindi marunong magbukas, hindi marunong magbigay. Ano pa, no? Ang identity ng isang Kristiyano, mapagtiis. Malinis ang kalooban. No? Modest. No? Chaste. Hindi marumi ang kanyang isipan, ang kanyang puri. Kasi bakit? No? Iniisip niya, templo ako ng Espiritu Santo. Ito ang isa sa mga identity. Pero, pag tunay tayong Kristiyano, makikita sa atin ang mukha o identity ni Kristo. Ano iyon? Pag-ibig. Pag tayo ay nakita ng ibang mga tao na hindi Katoliko, pagkakita nila sa atin, alam nila, Kristiyano yan dahil mapagmahal. Kristiyano yan kasi kahit hindi niya kakilala, tinutulungan niya. Kahit mandurugas na, tinulungan pa rin. Kahit hold upper, binigyan pa rin. Alam niyo po, mayroong karanasan. Nung ako po ay na-assign dito sa Tondo, no? Diyan sa Santo Niño, isang gabi po, hindi na gabi, almost midnight already, no? Mga around almost 12 already, kasi galing ako ng Pasig, ay may minisahan yata akong patay, no? Nung pauwi na ako, alam nyo, pag sinabi kasi hindi ka pwede makasakay kasi ng taxi pag ikaw ay taga-Tondo, no? Pag sinabi mo sa taxi Tondo, sasabihin ka ng taxi, hindi. Doon po ako, may ano pa ako, no? Hindi ka agad kasi dalawa lang ang mangyayari sa kanila. Either uuwi silang maglalakad, wala ng taxi, or patay na sila. Yan ang mga dahilan. Kahit sabihin ko, magdadagdag ako ng 50. Ayaw talaga. Bihira ang mga taxi na tumutuloy ng Tondo. Kaya usually, ang baba ko, kahit na ako ay Santo Niño di Tondo, ang baba ko Tutuban. Hanggang Tutuban may mga tricycle na doon, no? So, yan ang lagi kong sinasabi sa taxi driver. Tutuban, papayag yan, no? Kasi maraming pulis diyan, no? Hindi delikado. Pag sinabi ko sa Tondo, baka saan ko idadalhin, no? Mukhang mandurugas. No? Hindi mapagkatiwalaan. Kahit naka-clerical na ako, ayaw talaga ng taxi, no? Kaya isang gabi nung pauwi ako, binaba ako ng taxi diyan sa may Tutuban, no? Alam niyo, sa may hindi kalayuan, may tumawag sa akin tricycle. So pasakay na ako. So, hindi sa kalayuan, may sumigaw, "Father!" No? Siyempre, nakakahiya naman kung hindi mo, no, kakawan. Napaka-stricto naman ni Father. Hindi mo naman sin. Kala mo naman artista. No? Akala mo naman vlogger. Ha? No? So, nung tinawag ako, no, kumawad ako, gumanon ako. No? Tapos sabi nung driver, "Father, kilala mo yon?" Hindi. "Father, hold upper yun." Sabi sa akin, bakit mo nalaman? Ay, naku, Father, kilala ko yun. Hold upper yun, sa mukha pa lang. Tingnan mo naman, kung grabe ka naman, mapangusga ka. No? Sabi ko doon sa driver, sabi niya, "Hindi, Father, totoo po. Hold upper po yun." Sabi ko, at least nakakilala siya ng pare. Kung hold upin niya ako, wala siyang makukuha sa akin, pamasahe lang talaga. Kahit baliktarin niya ako, kunin niya yung suot ko kung gusto niya maging pare din. No, wala talaga siya makukuha sa akin. Tawang-tawa yung driver. No? At least, no, kahit yung mga tao na ganoon, pag dumadaan dyan sa simbahan sa Tondo, kahit mga snatcher at hold-upper yan, no, luluhod talaga yan. Paulit-ulit pa yan. Sign of the cross. At least kumikilala sa Diyos. Kaya nga sabi sa pangalawang pagbasa, no, kung totoo na tayo ay magiging identity ni Kristo o identified with Christ, no, sana makita sa atin, no, ang pagkakaroon ng pag-ibig, ang mukha ng Diyos. Kaya nga sabi sa pangalawang pagbasa, huwag lang sana yung pag-ibig natin sa ating mga labi. Huwag lang sana yung pag-ibig natin hanggang dito lang, no, sa ating kaalaman. Sana yung pag-ibig natin, no, hindi lang hanggang dito, kundi makikita sa bawat ginagawa natin.
mukha natin. Hindi lang sa salita, kundi sa bawat gawa na ating nagagawa. Makikita ang pag-ibig ni Kristo, ang pagiging Kristiyano. No? Malay mo sa pagkaway mo noon, no? Sa pagkaway ko doon sa hold-upper na yon, nakarealize sa ayaw ko namang hold up. No? Si Father nagkumakayod nga hanggang gabi. No? Ako nang hold up lang, easy money. Oh. Kung talagang hinold up niya ako, dadalhin ko talaga sa kumbento. Maraming dilata doon at sa sardinas at mga noodles. Bibigyan ko talaga siya. Kukuha ako doon sa kaba ng bigas namin, no? Na buwan-buwan naman may nagbibigay. Kukuha ko, bibigyan ko talaga siya. Kung lumapit siya, no? Kung tutukan niya talaga ako ng balisong, no? Huhubarin ko ang lahat. Sige, sa'yo na, no? Isuot mo, no? Isama pa kita doon sa na baka matakot siya kasi yung simbahan ng Santo Niño de Tondo malapit sa percent na to, sa police station, no? May kulungan din doon, no? Hindi ko siya dadalhin doon, cause, no? But this maranasan niya rin, no? Na ang kawangis ni Kristo hindi masamang tao, hindi gaganti ng masama sa masamang ginawa sa kanya, no? Ang Kristiyano na kawangis ni Kristo kahit gagawa ng masama, mabuti pa rin ang igaganti. No? Pag ganito mangyayari, tayo ay mamumunga. Sabi nga dito sa Ebanghelyo, nililinisan ng Ama ang sangang namumunga. Bakit niya nililinisan? No? Di ba pag ikaw ay nagtatanim, kailangan mo linisan yung mga sanga na namumunga para magkaroon pa siya ng marami pang sanga at mamumunga pa siya ng mas marami. Ang paglilinis na ito ay ang pagtutuwid ng Diyos sa atin. No? Halimbawa, nagbibigay ka nga pero labag sa puso mo. No? O ayan, nililinis ka ng Diyos. Ayan, hindi labag sa puso mong magbigay. Imbis na binigyan ka ng Diyos ng 1,000, 500 lang naman ang kailangan mo. Pero nung may humingi sa iyo o nang kahit ng utang man lang ng 300, binigay mo 50. Di ba? Ginawa ng Diyos, ayan, nawala ang 1,000 mo. Ano? O, isang pagtutuwid ng Diyos. O di kaya, no? Lagi kang nasa simbahan, no? Imbis na magkaroon ka ng kababaan ng loob, nagiging mayabang ka, no? Yung pagpasok mo sa simbahan, para kang, Christian ako. Para ikaw lang maliligtas. Ikaw na ang banal. No? Imbis na ganun ang mangyari, ginagawa ng Ama para tayo ay madisiplina. No? Binibigyan tayo ng mga sitwasyon upang tayo ay magkaroon ng kababaan ng loob. No? Paglabas mo, nadapa ka. No? Pagkatapos pinagtawanan ka pa, isang pamamaraan ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng kababaan ng loob. O di kaya yung mga anak mo, no? Imbis na makinig sa iyo, hindi nakinig sa iyo. Bilang pagtatama ng Diyos sa iyo. No, ano gagawin sa mga anak mo kapag ganoon? No? Para ikaw magkaroon ng kababaan ng loob, ikaw ang hihingi ng tawad sa anak mo. No? Para makita ng anak mo, ay hindi pala mayabang ang nanay ko. No? Hindi pala simba ang nanay ko pero walang nagbago. Meron pala. No? May nangyayari din pala sa mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Ito ang inaasahan sa atin mga kapatid bilang mga Kristiyano. Hindi enough ang alam mo kung sino si Kristo. No? Mas mabuti na wala kang masyadong alam patungkol sa mabuting balita, pero sa buhay mo makikita ang laman ng Biblia o ng mabuting balita. No? Aanhin mo ang karunungan, no? Kung wala naman sa buhay mo. No? Aanhin ang karunungan na alam mo patungkol kay Kristo, pero hindi makikita sa bawat gawa mo sa araw-araw. Mas mabuti nang wala kang alam, pero makikita sa iyo ang mukha ng Diyos. No? Ang katangian ni Kristo. Ito ang inasahan ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay maging hipokrito. Ayaw ng Diyos na tayo ay magiging relihiyoso lang, pero hindi naman tunay na banal. Reliyoso kasi nagsisimba, pero walang kabanalan. No? Hindi makikita ang pagiging tunay na Kristiyano. Hindi nakikita ang mukha ni Kristo at wala ni isang gawa ng pagiging isang alagad ni Kristo. Kung gusto natin maging masaya ang ating buhay, no? Makiisa tayo kay Kristo.
Pag tayo ay nakiisa kay Kristo, isabuhay natin ang bawat turo ni Kristo. Makikita mo, kahit wala kang pera, ikaw ang pinakamasayang tao sa mundo. Kasi lagi nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idalangin natin sa Ama na manatili tayong kaugnay kay Jesus, ang puno ng ubas at mamunga ng sagana. Idalangin natin, Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway panatiliin ng simbahang katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Nawa, ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit ng pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi, at mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naliligaw ng landas, nawa, at mga tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap sa komunidad. Manalangin tayo. Panginoon aming buhay, dinggin mo kami. Naway makaisa ng Diyos ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggang pangako niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Sa kaunting katahimikan, mga kapatid, idalangin natin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming pagsamo, dakilang Ama. Gawin mo kaming mga tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupong lahat para sa pag-aalay. At tinapay sa altar mo, ilalagay, tanggapin sa
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming mga alay. Kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos na luwalhati ang langit at lupa. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan.
kailanman. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang na kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang na sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami. Sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaking dulot sa
kami sa lahat. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayong sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesucristong muling nabuhay, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan. Na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May announcement? At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagpapala. Ang Diyos na tumubos at kumupkup sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpapala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamitinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mahabagin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na Eukaristiya, umayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestra Señora de Inang mapagtiis ng mga hirap, nagmata ng pasakit,